para mas malinawan pa tayo tungkol dito sa mga issue. Nasa linya po natin si Professor Paulo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law. Good morning po sa inyo, Prof. Good morning, Prof. Hello, good morning. Prof, narinig natin yung report from the Senate pero yung galing po sa inyong point of view, medyo marami sa atin ngayon lang narinig itong salitang remand, no, na napag-usapan at napagbotohan kagabi ng mga senator judges. Ano po ba ibig sabihin yan? Pakipaliwanag lang po, Prof. Walang naintindihan ho namin, no, kung korte po kasi ang pagre-remand ay nangyayari kapag nire-review ng mas nakatataas na korte, yung nakabababang korte. At doon po actually nagagaling yung alinlangan ng mga nag-aaral ng saligang batas tungkol sa gawain na iyon. Ngunit nung pinaliwanag ng Senado kung ano yung ginagawa nila, mukhang ibinabalik nila yung articles of impeachment sa House of Representatives upang kumpirmahin kung desidido pa ba daw sila na itaguyod yung ipagpatuloy yung impeachment sa Senado at kung sumunod ba ito daw, no, sa mga konstitusyonal na proseso. Mm-hmm. Pero base po, ano pong nakikita nyo dito? Base, halimbawa sa rules of impeachment, I mean, binanggit nyo sa korte may ganyan, di ba po? Well, this is an impeachment court, pero ibang klase kasi siyang korte, no? Pero may ganyan po ba sa rules or, yun na nga, yung tinatanong kanina, saan po nang galing ito? Wala, no? Wala siya sa rules. Yun yung isa pang dahilan kung bakit nababahala ngayon, no, yung mga kasama ko sa UP College of Law, kasama dun sa mga pumirma, dun sa liham na sinulat namin sa Senado. Hindi malinaw sa amin kung ano yung basehan nung ginawa nila kagabi. At ang takot namin dyan ultimately is nag-aalinlangan din ba yung mamamayan na pinapanood itong proseso na ito kung sinisunod ba ng Senado yung sarili niyang mga policies at rules ukol sa impeachment. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang anong implication nito na nananatili pa rin ba yung jurisdiction sa Senate or anong pwedeng mangyari? Anong dun sa Senate as an impeachment court? Okay. So magandang tanong yan. Una, buhay yung kaso. Nagpapatuloy yung kaso. Ang kinalulungkot namin ay mukhang napatatagal na naman ito, ngunit buhay pa rin siya. Pangalawa, hindi nawawalan ng kapangyarihan yung Senate Impeachment Court. Nagbuo na siya kagabi at nag-issue pa siya ng summons kagabi na pagkatapos nila maipasa yung o ma-aproba yung motion ni Senator De La Rosa at ni Senator Cayetano. So sa aming pananaw, nagpapatuloy lang yung impeachment, pero kailangan magbatyag yung mamamayan at yung civil society natin. Mahalaga yun dahil nakikita natin na may mga ginagawa ngayon yung Senado na hindi naaayon doon sa kanila mga patakaran, no? At kung yung mga abogado mismo ay nag-iisip sa anong basihan nito, no, kailangan ibig sabihin na hindi na ganoon kalinaw kung ano yung tinatahak na proseso ng Senado. Siguro bago ko ipasa kay Nikki with what you said na buhay ang kaso, hindi mawawalan ng kapangyarihan. Ang next question ko ay yung hindi mawawalan ng kapangyarihan at buhay ang kaso, will that continue until the 20th Congress? Sa mukha naman, no, base dun sa motion ng Senado na inaproba nila, yung pangalawa na paragraph ng motion ay naka-direkta sa 20th Congress. Tinatanong nila bale yung House ng 20th Congress kung desidido pa ba sila na ipagpatuloy yung impeachment. So hindi tayo aabot sa tanong na iyon kung hindi pa naniniwala yung Senado ngayon na dapat magpatuloy siya o na pwede siya magpatuloy hanggang 20th Congress. Yeah, Prof. Pao, Nikki here, no? So, di ba alam naman kasi natin na this isn't the first rodeo of the Senate sa impeachment. Pero ngayon lang po kasi nangyari yung may pag-remand o pagsauli sa Congress ng articles of impeachment. Hindi naman po sila appellate body and we do wonder nga saan nanggaling yung idea. Yun yung mga tanong natin. But if this is unconstitutional, what can be done about it at this point? Okay. I know na ang expected na sagot dyan ay umakyat kagad sa korte. No? Dahil mayroong kapangyarihan yung Korte Suprema natin na itama ang mga paglabag sa saligang batas at ang mga pang-aabuso ng discretion. Pwede naman talaga gawin yon. Ngunit kung gagawin natin yun, or kung gagawin ng House yun,
may dangers din na kaakibat yon. Baka tumagalala yung proseso. No? Yung mga petition na nakahain sa Korte Suprema noong Pebrero, hindi pa rin nadedesisyonan ngayon. Wala pang order actually dun sa mga PRO na in-apply. So, siguro, dapat alalahanin natin na yung pagresolba ng mga pagkakamali, pagbabiolate ng saligang batas, una, address din dun sa gumawa ng pagkakamali. Pwede naman iwaksi ng Senado yan kung gusto nila. But yung pangalawa ay pwede din na sundin lang ng House yung iminumungkahi or actually yung in-order ng Senado. At kung pag sundin nila yun ng maayos, then baka ma-avert natin yung scenario na magkakaroon ng crisis. But what if they reject it? Yung House, you mean? Yes, oo. Well, Tinanong if din the House ni is- Senator Binay. If the House rejects it, babalik yung tanong sa Senado. Ano yung gagawin nila ngayon? Pasahan ng no? bola. Para nagpapasahan lang po. Oo. At yun yung delikado dun sa nangyari kagabi. Kasi malinaw sa saligang batas natin yung proseso. Okay? Hindi madaming tinatala na patakaran yung saligang batas tungkol sa impeachment. Madami doon iniiwan sa diskresyon ng dalawang kamera. Ngunit ang malinaw doon ay kapag lumabas na yung impeachment articles sa House, trabaho na ng Senado. Yun nga eh. Wala doon, wala sa patakaran ng Estados Unidos at sa Senado nila, wala sa mga nakarang impeachment natin, itong bagong na-discover na pamamaraan na ibabalik natin yung mga tanong doon sa House of Representatives para kumpirmahin daw nila kung naayon nga ba sa saligang batas yung proseso ng pagpapasa nila. No? Maganda yung punto ni Senator Gatchalian kagabi. Kung seryoso yung objections ng Senado ukol doon sa constitutionality ng process sa House, bakit hindi nila siya resolbahin kapag nandyan na yung mga prosecutor? Kasi sila makapagsasalita sila para sa House. No? So hindi ko talaga makita yung basis ng constitutionality maging ng praktikalidad nung nangyari kagabi. Kasi hindi naman kailangang ibalik pa para po masagot yung mga katanungan nila about clarifications, 'di ba? Pero Prof, pero kasi si Senator Judge Alan Peter Cayetano, no, pinipilit niya na kaya nga daw po humantong dito is yes. Sige po. may phone in. Ano po tayo? May kaming guest, special ano? guest. May special guest po tayo. Oo, si Manong Ted. Hindi lang ako makatiis, Professor eh. Mamaya pa programa ko pero hindi ako makatiis. Meron na akong tanong, Prof. Opo. Ito lang, Prof, ha? Ito ang ating parliamentary status, di ba? Ang sabi ng court, i-remand natin ito sa House at papagpaliwanagin sila kung sila ba ay sumunod sa panuntunan doon sa pagpa-file ng impeachment complaint na hindi lumalabag sa saligang batas kasi nga sumobra sa isa, di po ba? Opo. Okay, sige. So ngayon, nangangahulugan, Prof, na sasagot ang House, di ba? Opo. Okay. So, kapag sumagot ang House, definitely they will say na oo, sumunod kami sa lahat ng panuntunan ng batas at sa saligang batas. Nangangahulugan ba yung sagot ng House kapag hindi nagustuhan ng ilang mga senador, pagbobotohan nila ulit? Yun ho, ang mangyayari ulit. Kaya hindi nga ho maintindihan yung practical value nung nangyari kagabi. Yung mga objection na iniakyat or pinoint out ni Senator Bato doon sa kanyang motion, mabubuhay ho ulit yun pag bumalik yung kaso. No? So yung mga abogado ho kagabi, nakita na nila yun na okay, so parang essentially kicking the can down the road lang yan. No? Mas malinis kung niresolba sana ng Senado, no? Ayon na rin sa pamamantayan ng pananagutan, yung mahirap na tanong kung para sa kanila nga ay mahirap, kung nilabag ba ng House yung saligang batas. Kung na-desisyon na nila sana kagabi yun, o na-desisyon na nila in the next few days na naandyan yung mga House prosecutors, hindi natin kailangan malagay dito sa sitwasyon na nagpiping-pong sila. So, ito nga po ang magiging sitwasyon dyan. So ngayon, dahil sa ginawa nila, binalik, practically, ano ang status ngayon ng Articles of Impeachment? Considering na binalik mo dahil may question kayo, nangangahulugan na formally, hindi pa ito tinatanggap ng Senado. I think hindi ho ganun ang intindi ko na. Ang intindi ko po mula kagabi ay ine-insist ng Senado yung pagpapatuloy ng jurisdiction niya. I think kung tama ko yung narinig ko, ang ginawa nila ay in-archive. Ibig sabihin po ng archive ay nakatenga po yung kaso, no? Buhay pa rin po siya.
Ngunit nariyan lang siya, hindi pa pwede gumalaw yung Senado hanggang mayroong mga kondisyon, no, na inaantay. Pag ginawa ho ng korte yun, ibig sabihin po nun, kung parallel po sa korte, sa judicial courts natin, ay buhay pa rin po yung kaso pero nakatenga lang. No? May inaantay siya na developments. Oo nga po. So attorney, nangangahulugan ngayon na dahil sa pinasasagot pa sila, ang House, yung pagbabasa ng articles of impeachment per rules of the impeachment court, hindi na muna matutuloy. Parang ang balak ho ata ay itutuloy pa rin ang pagbabasa. Medyo malabo na ho kasi yung patapos yung session kagabi, no, kung ano po yung agenda nila today. Ngunit consistent naman po yung pagpapatuloy ng pagbabasa doon sa iba pang ginawa ng Senado. Pero so, ang sabi po yata, attorney, kagabi, mukhang wala nang mangyayaring impeachment trial today. Kasi po ang sinasabi nila, attorney... Salamat, attorney, ha? Thank you, Manong Ted. Ang sinasabi daw po nila doon, ipepresent lang yung articles of impeachment to formally convene or constitute the impeachment court. Pero dahil nga na-constitute na siya kahapon, hindi na daw po yan mangyayari ngayon. Si Senator Risa, sinabi niya it's moot na. Opo. Tama po. Tama po ba yun? Siguro po dalawang bagay, no? Una, in terms of yung practical na abilidad ng Senado na magpatuloy, hindi naman po yun nahaharm nung nasasaktan. Whether or not i-present or basahin yung articles of impeachment. Opo. Kasi patakaran po ng Senado yan, no? Internal po nila na proseso yan. Pero malinaw ko kasi sa impeachment rules na dapat basahin yung articles na iyon. Ang siguro epekto po nun ay ang pag-uunawa natin sa impeachment bilang isang mekanismo ng pananagutan o accountability. Yung mga seremonyas na yan, no? Yung pagsusuot nila ng robe, yung pagbabasa ng mga articles of impeachment. Part ceremony yan, but part din isa siyang komunikasyon sa madla, sa publiko, sa mga nanonood, na sinusubukang linawin kung ano yung mga issue na involved doon sa kaso. Hindi po lahat ng mamamayan babasahin yung articles of impeachment na yun kasi marami po. Pero po, kung nanonood ho sila at nakikinig sila sa radyo, maririnig nila yun. No? So malaking bagay ho sana yung proseso na iyon. And yun ho yung problema dun sa nangyari kagabi. Marami pong open question ng impeachment, no? Dahil hindi po siya madali na proseso. Mahirap siya politically at hindi po natin siya madalas na ginagawa. Ngunit, una, yung mga nangyari po kagabi, mukhang hindi po sila dun sa yung in-anticipate na mga abogado na mga bagong tanong sa impeachment. No? Lahat po kami nagulat sa nangyari. Ikalawa, yung marapat na pagresolba ng mga tanong na iyon, dapat nakaayon sa pananagutan. Ano ba yung pagbabasa ng saligang batas o yung proseso ng Senado na makapagtataguyod nun? At mukhang itong ping-pong ng articles of impeachment mula sa Senate, tapos sa House, tapos babalik na naman sa Senado, hindi tayo lumalapit doon sa katotohanan ng mga paratang laban kay Vice President Duterte. Hindi din tayo lumalapit doon sa pagkakataon niya na ipresenta yung kanyang depensa. Yung magandang sinabi nyo, Prof, na parang kasi it's parang a mechanism for holding public officials accountable, di ba? Yun naman talaga yung goal natin dito. At yung parang, syempre, yung lumabas din yung katotohanan kung ano man at makita yung mga ebidensya, no? Pero, yun na nga, parang malayo na ba tayo dyan? Are you still hopeful na kahit papano, how do you feel about it? Na yan yung talaga sanang tinututukan no? Pero tila parang napupolitika? I think hopeful, no, pa rin. Siguro kung constitutional lawyer ka or constitutional professor, mahirap mawala ng pag-asa dun sa mga proseso natin. Ngunit syempre nababagabag din, no, at nag-aalala. Kasi kung hindi na binabasa ng Senado yung impeachment rules ayon sa pananagutan at dun sa purpose ng saligang batas ng public accountability, ano yung ginagamit niya na batayan ngayon, no? Upang basahin yung mga iyon. So, tignan niyo yung nangyari kagabi, yung pag-return. No? Batay ba yon sa pag-uunawa natin sa saligang batas na isa siyang mekanismo, at sa impeachment na isa siyang mekanismo ng pananagutan, o batay ba siya sa political convenience? No? At hindi po ganun ang role ng impeachment sa ating lipunan at sa ating sistema ng constitutional government.
Saan kayo ngayon paulit-ulit, diba, on the topic of the complaints constitutionality in the first place? Kanino po ba dapat nanggagaling ito? Is it normal na sa senator judges mismo? Kasi wouldn't that be a blatant indication of bias as Kasi a sana judge? sila yung boboto. Oo. Di po ba dapat sa defendant, sa camp ni VP Sara nanggagaling itong mga ganito? Opo, no, normally dapat nanggagaling sa depensa yan. At mayroong tamang panahon para i-raise yan. Nung Corona impeachment, yung mga abogado ni Chief Justice Corona ang nag-raise niyan. No, hindi po yung mga may sympathy kay Chief Justice Corona sa Senado. Meron pong nabanggit kagabi, nakalimutan ko na po kung sino, no, but na sinasabi na may karapatan ho yung mga senador base sa practice ng Estados Unidos na mag-raise nitong mga ganitong objection. No? For example, yung sa impeachment ni Secretary Mayorkas. Ngunit, bakit po natin ipinipilit yung impeachment ng Estados Unidos sa impeachment sa Pilipinas? Si Senator Magkaiba po Tolentino ang ata yun. magkaiba ho yung role nila. No? Yung sa atin, no, mas malinaw na ang role nun ay public accountability. Ang accountability naman po sa Estados Unidos kasi accountability ng mga matataas na opisyal sa mga representante ng mamamayan, no? So mas political accountability siya. Sa atin may halo, no? At parang paglabag 'yon sa Philippine style na impeachment, no? Yung pag-insist na pwede yung mga senator judges mismo na nanunumpa ng political neutrality na sila mismo yung maghahain itong mga motion na ito at magpapalakad. And Prof, dun sa let's go back to one of the logical points naman ni Senator Gatchalian. Hindi siya actually based naman sa mga laws, pero ang sinasabi lang niya, yung format daw kasi ng Senado, 12-12, 'di ba? Pag nagpapalit per election, hindi siya 24 pinapalitan. So, sabi niya, perfect daw itong example kung bakit dapat tumatawid. It's for incidents like these na merong pinag-uusapan ng ang court, tapos tatawid siya from one Congress to another. What's your opinion on this? Naniniwala din po ako doon, no? Na isa po siya, hindi po siya yung tanging dahilan kung bakit siya pwedeng tumawid. Yung gamit po ng mga kasama ko sa UP, no, kung bakit po pwede tumawid ay mas naaayon po sa pagbabasa ng pananagutan sa saligang batas yung pagtawid. Ngunit isa po siya sa maraming dahilan kung bakit hindi naman balakid yung pagpapalit ng Kongreso. So sa palagay ko po, tama po yun. No? Na pwede po talaga siya tumawid. Lalo na babalik natin, no? Hindi tayo dapat malihis na ang impeachment process natin ay proseso ng Pilipinas, hindi proseso ng Estados Unidos. So kung i-apply natin yung mga sarili nating rules at may nabanggit na deliberation sa 1986 Constitutional Commission kagabi, then mukhang consistent naman yung gano'n na pananaw. No? Na pwede nga siyang tumawid. Prof, ayoko sana pangunahan kasi ito yung mismong issue kung na-violate yung 1-year ban dun sa pagpa-file ng impeachment. Na yan din yung isa sa mga arguments nung mismong kampo ni Vice President Sara dun sa final nila sa Supreme Court din. Pero anong pananaw niyo po dito? Na-violate po ba? Kasi 'di ba meron silang pamantayan na dapat na-refer sa Justice Committee, yung mga ganun po sa House. So, sasabihin ko na kulang po yung facts na meron din ako. So, kung titingnan lang po natin yung proseso na ginamit ng House, meron po kasi talagang sa saligang batas natin, no, na additional way na simulan ng impeachment. At yun po ay kung mahigit one-third o mahigit ng lahat ng miyembro ng Kamara ng Representantes ay pipirma ng panumpa, no, verified na complaint sa impeachment. At mukhang sinunod naman po yun ng proseso, yung proseso na iyon ng Kamara. Now, kung meron pong mga alegasyon na inupuan po ng House yung complaint sa baba, meron pong desisyon yung Korte Suprema, I think noong 2011, no, yung Gutierrez versus House of Representatives, na hindi pa ho nabibilang iyon as yung initiation ng impeachment complaint within 1 year, no, yung limit po na iyon, kung hindi pa ho siya inaaksyonan ng Kongreso. Now, pwede natin pag-awayan kung ginawa ng House yung tungkulin niya. Pero hindi nun, sa palagay ko, naaapektuhan yung constitutionality
or validity, rather, ng complaint na inihain ng House of Representatives. Now, i-acknowledge ko lang, Ruth, Nikki, na baka mayroong mga facts na hindi ko alam, no? Baka mag-iba sa opinion na iyon, but base dun sa sinabi ko, no, mukhang valid naman sa akin yung complaint. Kumbaga kasi parang hindi inaksyonan yung first three, ano? Pero parang magkakatalo kung ano nga ba talaga yung hakbang na ginawa noon ng Kamara para ubusad yung fourth na impeachment complaint, no? Oo. Tama yan. At siguro i-emphasize ko lang to. Yung rule ng 1-year bar ay para yan sa proteksyon ng akusado, ng respondent. Okay? Yung theory niyan ay hindi siya dapat mabagabag ng napakaraming complaint upang magawa pa niya ang trabaho niya. Malinaw yan, na yan yung dahilan niya. Yung 3 complaints na iyon, kung hindi pa sila inaaksyonan ng House of Representatives, wala pang damage dun sa respondent. Hindi pa naman siya pinasagot, di ba? Hindi pa siya tinawag sa hearing ng Committee on Justice. Tinawag siya sa ibang hearings, ng ibang committees, but hindi na Committee on Justice. So, hindi pa natin nalalabag yung purpose ng 1-year bar rule. Yun lang yung opinion ko, no? Okay. Marami pa tayong aantabayanan. Limitado na yung oras natin. Prof, maraming salamat sa inyo at hintayin natin kung ano pa yung mangyayari ngayong Thank you, araw Prof. na ito. Exciting. Si Assistant Professor Paolo Tamasi po, Senior Lecturer ng UP College of Law. Good morning po sa inyo, Prof. Good morning. Maraming salamat din.